Hello mga kapatid, magandang hapon po. Welcome again sa aking channel, ano? At ngayon na naman may share na naman ako sa inyo tungkol sa aking naging devotion na naman, ano? Ang aklat ng Jonas. Siguro po ay maraming nakakakilala, nakakaalam ng istorya ni Jonas, ano po mga kapatid. Pero bago natin siya basahin, bago ko siya ipaliwanag po sa inyo, ay samahan niyo po muna akong manalangin mga kapatid. Sige po, tayo po'y magsiyoko. Yes Lord, aming Ama sa Langit, maraming maraming salamat na naman po sa pagkakataon Lord na binigay mo sa amin upang makapagbasa, makapag-aral na naman ng iyong mga makapangyarihan salita o Diyos. Lord, salamat ulit sa araw na to o God. At inaangkin na namin Lord ang katagumpayan ng aming gawain ngayon, ng aming aking sharing ngayon Lord sa aking pagbabasa ng iyong mga salita Lord ay tagumpay na kami Lord. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, and Lord, I pray na ang lahat ng iyong mga salita na amin na naman na maririnig at mababasa ngayong hapon ay maisa puso ng bawat isa sa amin at magamit namin ito sa aming araw-araw na pamumuhay o Diyos. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit o God. Samahan mo po kami, samahan mo po ako Lord. Ikaw po ang maggabay sa akin, bigyan mo po ako ng lakas ng loob, talino at sipag o God upang ito'y maayos kong maisalaysay o God, maayos kong maishare sa aking mga kapatid at sa ibang tao, Father God. At sa lahat ng makakarinig ng aking sharing ngayong hapon na to, Father God. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit o God. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila o Diyos. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen po. At ito po ang aking channel. Hello po mga kapatid at tayo po ay mag-umpisa na sa ating pagbabasa at pag-aaral dito sa aklat ng Jonas. Sabi po dito mga kapatid sa panimula, ang aklat na Jonas ay naiiba sa mga aklat ng mga propeta sa Biblia pagkat ito'y kwento ng pakikipagsapalaran ng isang propetang nagtangkang sumuway sa utos ng Diyos. Pinapunta siya ng Diyos sa Ninive at ang kapitolyo ng malawak na imperyo ng Assyria na mahigpit na kaaway ng Israel. Subalit ayaw ni Jonah sapagkat naniniwala siyang hindi gagawin ng Diyos ang bantang pagwasak sa lungsod na iyon. Gayunman ay pagkaraan ng sunod-sunod na pangyayari, sumunod siya, bagamat mabigat ang loob. Sa bandang huli ay nagtampo siya ng hindi maganap ang kanyang pinahayag na pagwasak ng naturang lungsod. Nabanggit dito, sumama daw ang loob ni Jonah dahil hindi natuloy yung tangkang pagwasak ng ating Diyos doon sa lugar na yun. Sabi po dito sa chapter 1, verse 1, ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonas na anak ni Amital. Isang araw sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Ninive na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. Sabi dito, sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos nagbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay inakala niyang matatakasan niya o makakatakas siya kay Yahweh, sa ating Diyos. Nagbigay ng mensahe ngunit ayaw niya sumunod dahil sinabi nga dito sa aklat na
hindi siya naniniwalang gagawin ng ating Diyos yung pagwasak. So ang ginawa niya, umalis siya, sumakay sa barko, nagbayad ng pamasahe at naglakbay siya. Parang tayo rin mga kapatid, na kung minsan kagaya nito, hindi lang minsan marami tayong naririnig na salita ng Diyos na tayo gumawa ng kabutihan, tayo sumunod sa Kanya, tayo magbalik loob, tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan, pero ngunit tayo po ay nagbibingi-bingihan. Tayo po ay nagbubulag-bulagan, mga kapatid. Ganun po kumisan ang ating ginagawa. May naririnig tayo na salita ng ating Diyos kagaya ngayong mga oras na to. May nababasa tayo na salita ng ating Diyos sa Biblia, pero nagbubulag-bulagan tayo, nagbibingi-bingihan tayo. Hindi tayo sumusunod. Sinusunod natin yung ating kagustuhan, yung sarili nating kagustuhan. Sinusunod natin yung ating naiisip. Parang gano'n, At hindi siya naniniwala si Jonas, hindi naniniwala sa sinabi ng Diyos na gagawin niya yung ganong pangyayari na wawasakin niya. Kaya umalis si Jonas. Yun nga, sabi dito, sa halip ay sumunod, sa halip na sumunod siya, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Umalis siya, sumakay siya ng barko. Alam niyo ba, may nangyari dun sa barkong yun, At nagkaroon ng malakas na bagyo habang nakasakay sila sa barkong yon. Sabi dito, verse 6, nakita siya ng kapitan, kasi si Jonas nung time na yun, nung sumakay na at nagkaroon nga po ng bagyo, mga kapatid, si Jonas ay natutulog sa isang sulok. Ang iba ay nananalangin na, ang iba ay takot na takot na. Kaya sabi dito sa verse 6, nakita siya ng kapitan at ginising. Nagagawa mo pang matulog? Bumangon ka't manalangin sa iyong Diyos, baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan, sabi po. Tapos nag-uusap-usap yung mga tao dito, sabing ganyan na yung mga tripulante, mga tao po doon, sabi dito magpalabunutan tayo para malaman natin kung sinong dahilan ng lahat ng ito. Yung mga lahat ng tao doon, yung kapitan, yung mga tripulante, pati po si Jonas, nagpalabunutan sila. Ganun nga po ang ginawa nila. Sabi dito, pagkatapos nga nung magkapalabunutan at para malaman kung sino, gayon nga ang kanilang ginawa at nagpalabunutan sila. Ang pangalan ni Jonas ang nabunot, mga kapatid. Kaya't siya kinausap, sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyaring ito. Anong ginawa mo? Anong ginagawa mo rito? Saan bansa ka galing? Taga saan ka at anong lahi mo? Sabi ng mga tao nung mabunot yung kanyang pangalan, mga kapatid. Sumagot si Jonah. Sabi po dito, sagot ni Jonah nung tinanong siya, ako ay isang Hebreo. Ako ay isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, ang lumikha ng dagat at lupa. Sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh. Nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig. Kaya sinabi nila kay Jonas, napakalaking kasalanan ng ginawa mo. Sabi, lalong lumakas ang bagyo. Kaya tinanong nila si Jonas, ano ang dapat naming gawin sa iyo para pumayapa ang dagat? Kasi habang nag-uusap-usap nga sila at sinabi ni Jonas na ganun nga, tinakasan niya ang ating Diyos. Lalong lumakas, mga kapatid, ang bagyo. At tinanong nga siya kung anong dapat gawin. Sabi ni Jonas, ihagis ninyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan, kaya nagkaroon ng ganitong kalakas na bagyo. Sagot niya. Ihagis daw po siya sa dagat. At sigurado alam niya, papayapa dahil siya po, hinamin niya na siya ang may kagagawan, Gayunpaman, sinikap ng mga tripulante na itabi yung barko. Sinikap nila kasi nung sinabing ganun nga ni Jonas na ihagis niyo ako. Pero hindi, nag-isip sila ng paraan at pinilit nilang itabi ang barko, mga kapatid. Pero lalong lumalakas ang bagyo. Tumitindi ang bagyong yun. Kaya't nanalangin sila kay Yahweh ng ganito, Yahweh, huwag po ninyo kami hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa taong ito. Kasi nga po, ihahagis nila si Jonah. Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat nung pagkahagis po
kay Jonas sa dagat ay pumayapa ang dagat, nawala ang bagyo mga kapatid. Dahil dito nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh, kaya sila nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa kanya. Sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonas ng isang dambuhalang isda at siya'y nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan nung isda nga po mga kapatid. 3 araw at 3 gabi nanatili si Jonas doon sa tiyan ng malaking isda. Sabi po dito, at ayun nga, nanalangin si Jonas, marami pong sinabi si Jonas dito. Doon nung nasa tiyan siya, siyempre, sino ba naman ang hindi matatakot, mga kapatid, nandun na siya, nilamon siya 3 araw at 3 gabi. So marami siyang sinabi, nanalangin siya, pagkatapos inutusan ni Yahweh ang isda na iluwa si Jonas sa dalampasigan. Inutusan ng ating Diyos na iluwa na si Jonas, mga kapatid. At sinabi nga, muling sinabi ni Yahweh kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga pinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninive, malaki ang lungsod na ito, aabutin ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Siya ay pumasok sa lungsod, pagkaraan ng maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, mga kapatid, pagpasok niya doon at malakas niyang ipinahayag yung pinasasabi ng ating Diyos. Sabi dito, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw, 40 days mga kapatid. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng pangluksa, bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nag-ayuno sila, nagbihis sila ng damit pangluksa bilang tanda ng pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan, mga kapatid. Sabi sa chapter 3 verse 6, nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit ng pangluksa at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga Ninive, ito'y utos ng hari at ang kanyang mga pinuno. Walang dapat kumain ng anuman, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng pangluksa. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Sabi ng hari, mga kapatid, ipinag-utos na yun, walang kakain, walang iinom, lahat mananalangin, mga kapatid. Sabi sa chapter 3, verse 10, nakita ng Diyos, mga kapatid, ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na niya pinarusahan ang mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi, mga kapatid. Chapter 3, verse 10 po ng Jonas, ulitin ko lang mga kapatid. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na niya pinarusahan ng mga ito tulad ng kanyang naunang mga sinasabi o kanyang sinabi para doon sa bansang ito, sa lugar na to, mga kapatid. Sa atin din, mga kapatid, kung makikita rin ng ating Diyos, makikita ng ating Diyos yung puso natin na taos-puso tayong nagbabalik loob sa Kanya. Taos-puso tayong nagsisisi sa lahat ng ating nagawa simula noon hanggang ngayon sa ating mga pagkakamali, sa ating mga kasalanan. Kung makikita yun ng ating Diyos, sigurado ko, mga kapatid, at siya rin na nagsasabi nun, patatawarin niya tayo. Muli niyang aayusin ang ating mga buhay. Pagiginhawahin niya tayo. Pagtatagumpayin niya tayo, mga kapatid, kagaya ng sinabi dito. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na niya paparusahan ng mga ito. Pag nakita ng ating Diyos na totoo tayo nagsisisi, nagbalik loob tayo, gumawa na ng kabutihan, nagpatuloy sa pagsunod sa ating Diyos, hindi niya na tayo pababayaan. Hindi na siya magagalit sa atin.
Hindi na niya tayo paparusahan. Bagkus, mga kapatid, patatawarin niya ang bawat isa sa atin. Matindi man ang iyong kasalanan, ngunit tayo'y nagbalik loob, nagsisi, at gumawa na ng kabutihan. Naglingkod sa ating Diyos. Patatawarin po niya tayo. Yun po ang kanyang sabi, mga kapatid. Yun po ang kanyang sabi. Sa iyo, sa akin, at sa atin lahat, mga kapatid. Amen and amen. Tapos, chapter 4, lastly po, mga kapatid. Nagalit si Jonas dahil sa pagkahabag ng Diyos. Ito na po yung sinasabi kanina doon sa panimula na nagdamdam si Jonas, mga kapatid. Verse 1, chapter 4 po, verse 1. Dahil dito, nalungkot si Jonas at siya ay nagalit sapagkat hindi niya nagustuhan ang pagpapatawad ng Diyos sa Ninive. Kaya't siya ay nanalangin. Pakinggan niyo, mga kapatid. O Yahweh, hindi ba bago pa ako magpunta rito ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo? At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin. Pakinggan nyo, napakaganda, mga kapatid. Sabi ni Jonas, sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo. At ito ang dahilan kaya ako'y tumakas papuntang Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Alam kong lagi kayong handang magpatawad. Narinig niyo, mga kapatid? Mapagmahal ang ating Diyos, mapagpatawad ang ating Diyos. Handa siyang magpatawad. Mabuti pang mamatay na lang ako, Yahweh, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay. Nagtampo nga siya dahil na sinabi niya yung pinasasabi ng ating Diyos na gugunawin niya, wawasakin niya yung bansang Ninive, mga kapatid. Hinayag niya ng malakas, sinunod niya ang ating Diyos. Pero nga dahil nakita ng ating Diyos ang totoong mga puso ng mga tao nagbago, nagbalik loob, nagsisi sa mga kasalanan. Talagang nag-ayuno sila, hindi sila kumain, mga kapatid. Nagsisi sila sa mga kasalanan. Kaya nakita ng ating Diyos, hindi niya nagagawin yung kanyang mga sinabi na wawasakin niya yung lugar na yon, mga kapatid. Yun ang kinasama ni Jonas ng loob. Kaya nga ayaw niya sumunod dahil alam niya, hindi yun gagawin ng ating Diyos. Alam niya yun. Ulitin ko lang, mga kapatid. Sabi niya dito, kaya ako tumakas, sabi niya. Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Alam kong lagi kayong handang magpatawad. Mabuti pang mamatay. So nagalit si Jonas nga. Yun po ulit yung sinasabi ko kanina, mga kapatid, kung talagang tayo taos-puso magbabalik loob sa ating Diyos, gano'n man kalaki ang ating mga kasalanan, at kung makikita ng ating Diyos na tayo nagsisisi, tayo nagbabalik loob, tayo gusto na nating magbago talaga, sumunod sa ating Diyos, papatawarin niya po tayo. Mahabagin, mapagmahal ang ating Diyos. Sa patuloy, mga kapatid, yun nga, nagsabi na tuloy si Jonas na mabuti pa nga mamatay na lang ako. Yahweh, mas gugustuhin ko pa nga mamatay kaysa mabuhay. Sumagot si Yahweh, ang ating Diyos. Sumagot si Yahweh, anong ikinagagalit mo, Jonas? Pagkasabi nito, lumakad si Jonas papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pinatubo ng Diyos na si Yahweh sa may tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbibigay ng lilim sa kanya. Labis namang itong ikinagalit ni Jonas. Ngunit kinabukasan ang halaman ay ipinasira ng Diyos sa isang uod at ito'y natuyo. Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang nakakapasong hangin. Halos mahilo si Jonas sa tindi ng init. Kaya sinabi niya, mabuti pang mamatay na ako. Sabi ni Jonas. Gumawa ang ating Diyos ng malaking silungan ni Jonas, pero nagalit si Jonas. Kaya pinapatay ng ating Diyos yung halaman na yon, yung punong yon,
sa uod at pinaihip niya ang matinding init at araw, ano? Sabi pa dito, sinabi sa kanya ng Diyos, dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sagot niya, opo, nagagalit po ako. Gusto ko nang mamatay. Sabi ni Yahweh, tumubo ang halaman, iyon lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Sabi niya, wala kang hirap diyan, ngunit nalungkot ka ng iyan ay mamatay. No? Pakinggan niyo po, napakaganda po nito. Sabi ng ating Diyos, pinatubo niya sa tabi ni Jonas. Walang kahirap-hirap daw si Jonas. Pinatubo niya ng malagong malago yung halaman na yun. Wala siyang ginawa, wala siyang paghihirap. At saglit lang ay nawala din ang halaman na matay. Ano? Sabi dito, ulitin ko lang, chapter 4, verse 10 mga kapatid. Sinabi ni Yahweh, tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap diyan, ngunit nalungkot ka ng iyan ay mamatay. Pakinggan niyo mga kapatid. Verse 11. Ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagayan ng Ninive? Ito'y isang malaking lungsod na tinitira ng mahigit na 120,000 taong hindi alam kung ano ang mabuti o ang masama, bukod pa sa maraming kawan. So, ibig sabihin, maraming tao yung Ninive, maraming kawan, ano mga kapatid? Sinabi niya sa Diyos, kung ikaw nga ay nalungkot dun sa pinatubo ko ng magdamag, kinagabihan ay namatay, ano? Ako pa kaya, sabi niya, kung mamamatay yung ganong karaming tao. Ibig sabihin lang mga kapatid, tunay talaga yung pagmamahal ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Dito natin mapapatunayan at sinabi rin dito na labis na magmahal ang ating Diyos. Kung talagang nakikita niya na tayong lahat ay nagsisisi, nagbabalik loob, tayo lumalapit sa Kanya na humihingi ng tulong na Lord, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulungan mo kaming maayos namin ang aming buhay, tulungan mo kaming makapag-serve sa iyo, kahit sa simpleng paraan lang, ma-share namin ang iyong mga salita, Father God, tulungan mo kami. Kung tayo mananalangin ng ganun at makikita ng ating Diyos na tayo talagang taos-puso na nagbabago, nagbabalik loob, at nagsisisi sa lahat ng kasalanan. Pakikinggan niya po tayo, patatawarin niya po tayo, aayusin niya po ang ating mga buhay at ang ating bansang Pilipinas, lalong-lalo na ang buong mundo. Hindi lang ang Pilipinas, mga kapatid. Buong mundo aayusin niya kung makikita niya, kung lahat tayong mga tao ay lalapit sa Kanya, magbabalik loob, magsisisi sa ating mga kasalanan, papakinggan niya tayo dahil siya ay mahabagin, mapagmahal ang ating Diyos. Papakinggan niya tayo at muli niyang aayusin ang ating mundo ng mas maayos, mas masaya, mas masagana at mas tagumpay. Amen. Amen po mga kapatid. Napakasimple at napakaiksi ng kwento ni Jonas pero napakaganda ng nilalaman, napakatindi po ng nilalaman ng aklat ni Jonas, ano. Nagpahayag ang ating Panginoon kay Jonas, ngunit ayaw niya. Ano, dahil alam niya hindi yun gagawin. Pero kahit magtago siya, sinundan siya ng ating Diyos, di ba? Pinabagyo niya, tinapon sa dagat, kinain ng dambuhalang isda, niluwa, at inutusan uli ng ating Diyos na ipahayag. Ipinahayag naman ni Jonas. Yun nga lang nakita kasi ng ating Diyos yung pagbabago, pagbabalik loob ng mga tao, yung pagsisisi ng mga tao. Kaya hindi niya na tinuloy yung sinabi ng Diyos kay Jonah. Kaya sinabi naman ni Jonah na mabuti pang siya ay mamatay dahil dun sa alam niya na gano'n ang ating Diyos na mahabagin, mapagmahal ang ating Diyos. Ano? Kaya sabi niya mamatay na lang. Tapos yun nga, pinakitaan niya ng isang halaman na pinalago niya na maghapong nabuhay at kinagabihan ay kinaumagahan ay namatay din, ano. Kung siya nga, si Jonas nga ay nalungkot dun sa halaman na yun, sabi pa ng Diyos, ako pa kaya na mamatay yung ganong karaming tao. Wasakin niya yung lugar na yun, na nakita naman niya na nagbalik loob, di ba? Yun po ang sinasabi ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Alam kong naintindihan nyo
ang ating pinag-aralan ngayon, na naman mga kapatid, yung lagi nating napapag-aralan ngayon dito sa Old Testament, mga kapatid, na yung mga pagkakasala, yung pagwasak ng ating Diyos sa mga bansa-bansa na nagkasala, yung mga karumal-dumal na ginawa, yung mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mga kapatid, na parusahan. At pero nakikita natin na talagang ang ating Diyos ay mapagmahal pa rin, di ba? Kung kayo ay lalapit, na pag-aralan na natin yan, kung kayo ay lalapit sa akin, patatawarin ko kayo. Aayusin ko ulit. Di ba po, sa ating pag-aaral pa rin, sa mga nakaraang pag-aaral, sa aking devotion, mga kapatid, na sinabi pa ng ating Diyos, lumapit kayo sa akin at tayo'y magpaliwanagan. Magpapaliwanag tayo at magpapaliwanag siya. Ilalapit natin yung gusto nating sabihin sa Kanya at sasabihin din ng ating Diyos yung gusto niya sabihin para sa atin. Na puro magaganda, di ba mga kapatid? Yung plano niya sa atin, nung tayo pa lang ay bibigyang buhay, may planong maganda ang ating Diyos. Pero yun na nga, tayo pa rin ay tumatalikod sa Kanya. Mas gusto pa rin natin yung ating mga kagustuhan na mangyari, hindi yung kagustuhan ng ating Diyos. Tumatalikod tayo sa Kanya, lumilihis tayo ng landas. Yun po ang ating ginagawa, mga kapatid. Pero ito na naman, nandito na naman ang isang patunay na kung makikita ng ating Diyos na tayo magbabalik loob, magsisisi sa lahat ng ating kasalanan, pakikinggan niya tayo at aayusin niya muli ang ating mundo, ang ating bansa, mga kapatid. Aayusin niya. Pagtatagumpayin niya muli tayo. Papakinggan niya ang ating mga panalangin. Aayusin niya ang lahat na nangyayari sa atin. Yun po ang sabi ng ating Diyos. Yun po ang ating napag-aralan na naman ngayong hapon na to, mga kapatid. Maraming salamat at alam kong na-bless po kayo dahil ako po ay bless sa ating napag-aralan na naman ngayong hapon na to, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyo sa pagsama nyo na naman sa akin. Nawa, ulitin ko lang mga kapatid na i-share nyo po ang ating napapag-aralan. At mag-subscribe po yung mga bago pa lang sa aking channel. I-like nyo po mga kapatid ang ating mga videos at i-share nyo nga po sa inyong mga mahal sa buhay din, sa inyong mga kaibigan, kapitbahay, mga kapatid. I-share nyo po yung ating mga napapag-aralan upang sila din ay makabahagi ng pagpapala ng ating Diyos. Mapagmahal, mapagpatawad ang ating Diyos. Makapangyarihan ang ating Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung tayo lalapit ng taos puso, papakinggan ka niya. Kung ano man ang kahilingan mo, malaki man yan, maliit, sigurado ko, ibibigay yan sa iyo ng ating Diyos. Amen and amen. So mga kapatid, tayo po ay mananalangin ulit. Samahan niyo po ako. At ang ating mga suliranin, mga isipin ngayon, kalimutan na natin. Si Lord na ang bahala dyan. Tayo lalapit sa Kanya. Tayo magpapasalamat, magpupuri sa Kanya. Magsiyuko po tayo mga kapatid. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Lord God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman po sa iyong mga salita na aming narinig na naman ngayong hapon na to. Sa iyong mga salita na aming nabasa na naman ngayong hapon, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, sa iyong mga makapangyarihang mga salita, Lord. Sa iyong mga pangako na hindi nagbabago. Sa iyong pagmamahal sa amin lahat, Lord. Salamat. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat, Lord, dahil sinabi mo na naman sa amin na kung kami lalapit, magbabalik loob sa iyo at magsisisi, Lord, papakinggan mo kami, patatawarin mo kami, at muli mong aayusin ang aming mga buhay. Aayusin mo ang aming mundo, O Lord. Aayusin mo ang bawat bansa na totoo nga lumalapit sa iyo, nagsisisi at nagbabalik loob, Father God. Salamat sa pangako mong yan, Father God. Dahil I pray, Father God, na lahat ng tao ay magbalik loob na sa iyo, Father God. Salamat, Lord, sa pagkakataong yun na binigay mo sa amin, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Tunay nga, Lord, ay yung pagmamahal sa bawat isa sa amin, Father God. Lord, salamat. Kiniklaim ko na, Lord. Kiniklaim na namin, Lord, na aayusin mo ang lahat ng ito. Ang aming bansang Pilipinas. Ang lahat ng bansa sa buong mundo, Father God, aayusin mo na. Wawalain mo na, tatanggalin, lilinisin ang virus na meron ng aming mundo. Kung ano pa yung mga darating sa amin, Lord. Alam ko po, hindi mo na yan papayagan, Father God, dahil nananalangin kami ng taos puso ngayong
hapon na to, Father God, ngayong oras na to, alam namin na nandyan ka sa aming kalagitnaan, Father God, na alam namin na pinapakinggan mo, Lord, ang aming mga panalangin, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Kiniklaim na namin ang katagumpayang ito, Father God. Ang ikakaayos, ang kaayusan, Father God, ng aming mundo, Father God. Salamat, Lord. Magiging maayos na muli ang aming buhay, Father God. Magiging masaya, magiging masagana, magiging matagumpay na ulit kami, Lord. Makakapagsimula na kami ng mas maayos na aming buhay na kasama ka, O God. Dahil sasamahan mo kami, gagabayan mo kami, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. I claim it, Father God, na tagumpay na ang lahat ng ito. Ang lahat ng aming suliranin ay iyong tinatapos na. Magiging maayos na ang lahat, O God. Ang lahat ng may karamdaman, anumang klase, ay iyong pagagalingin na, O God. Ang mga taong nagugutom, bibiyayaan mo, Lord. Pagtatagumpahin mo sila, Lord. Lahat po kami, Father God. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Sa iyong guidance, Father God. Sa paglukob mo ng iyong makapangyarihang proteksyon sa bawat pamilya namin, sa bawat mga mahal namin sa buhay, sa bawat tahanan namin, sa bawat lugar namin, Father God, sa bawat bansa namin. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat, Lord. Lord, pinupuri ka namin, Lord. Pinupuri ka namin, O God. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming tagapagligtas, ang lahat po ay magsabi ng Amen. And Amen. And Amen. Amen po. Salamat po muli mga kapatid. Salamat sa susunod na naman. Nawa, nandyan ulit kayo. Nawa, mas marami pa tayong makikinig na salita ng ating Diyos mga kapatid. Salamat po talaga sa inyo. God bless po sa inyo at mabuhay po tayong lahat. Salamat po.